Alas 5 ngayong hapon, ilalabas na ng International Arbitral Tribunal sa The Hague sa The Netherlands ang desisyon nito sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China, kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. At para ihatid sa inyo ang pinakamalalaking balita kaugnay niyan ay nagbabantay tayo dito ngayon sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay. Isang oras na lang, partner, ay inaasahan ng ilalabas ang desisyon ng International Arbitral Tribunal kaugnay ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Nangunguna sa kwestiyon ng Pilipinas ay ang 9-dash line na mapa ng China. Ito yung mapa na nagsasabi na lahat ng mga teritoryo na nakapaloob dun sa siyam na guhit ng mapa ng China ay kanilang teritoryo. 85% yan ng South China Sea. Kaya natin ay sinakop na rin ng China pati na ang 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sovereign rights yan na ibinigay sa atin sa ilalim ng UNCLOS o ang United Nations Conventions on the Law of the Sea na sinasabing saligang batas ng karagatan. Kinasuhan din ng Pilipinas ang China dahil sa pagharang nito sa mga Pinoy na mangisda sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong January 13 pa, inihain ng Pilipinas ang kaso sa International Tribunal at hindi lamang Pilipinas ang nag-aabang niyan, kundi ang buong international community. 15 submissions o argumento ang isinumite ng China sa International Tribunal at sinasabi naman ng ilang eksperto na malalakas ang argumentong ito ng Pilipinas. Yun nga lang, sinasabi rin nila na posibleng hindi paboran ng tribunal ang lahat ng mga ito. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Ang West Philippine Sea sa kanlurang bahagi ng Pilipinas mayaman sa langis, natural gas at lalong-lalo na sa isda. Gate ng Pilipinas, mga Pilipino ang may karapatan sa likas na yamang ito. Noong 1994, nabulabog ang Pilipinas nang makita na may tinatayong istruktura ang China sa Panganiban Reef sa Palawan. Ilang taon din kinausap ng Pilipinas ang China, pero noong 2012, umalma ang Pilipinas nang maagaw ng China ang Bajo de Masinloc sa Zambales. Dinaan ng Pilipinas ang reklamo nito sa International Arbitral Tribunal para desisyonan kung sino talaga ang may karapatan dito. Ang konstitusyon ng karagatan na tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS nagtakda na hanggang 200 nautical miles mula sa pinakadulong bahagi ng coastline ang maaaring makontrol ng bawat bansa. Tinatawag itong Exclusive Economic Zone o EEZ. Ganito ang sakop ng EEZ ng Pilipinas. Ganito sana ang sakop ng EEZ ng China. Pero gate ng China, abot ang teritoryo nila dito. Nasa loob ng siyam na magkakahiwalay na patlang na hugis dila o ang 9-dash line. As time passed, no, parang hindi siya naging problema dahil hindi naman siya inassert ng China. Pero mula nung mga 2009, ayan na, parang nagbago ng posisyon ng China. Bigla na lang sinasabi niya na sa kanya lahat nung nasa loob nitong 9-dash line. Kaya kung titinan ng sinasabing EEZ ng China, aabot ito hanggang Pilipinas. There is no right over water. All rights over waters are incidents only over rights over territory. So when you speak of territorial waters, when you speak of exclusive economic zone, that is only projected from the baselines of the territory. Kinwestiyon din ng Pilipinas ang pagpigil nito sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal at sa ibang isla at bahura nito na sakop ng EEZ. 15 tinatawag na submissions o mga argumento ang isinumiti ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration para kanilang pagdesisyonan. Una, hindi pwedeng ikatwiran ng China ang tinatawag nilang historic rights para angkinin ng karagatang lagpas sa itinatakdang teritoryo ng kanilang bansa sa ilalim ng UNCLOS. Pangalawa, walang basehan sa anumang international law ang 9-dash line na idineklara ng China. Pangatlo, ang mga teritoryong hawak ngayon ng China na kanila nang pinatayuan ng mga isla ay hindi maaaring mag-generate ng sarili nitong exclusive economic zone. Ang mga teritoryong ito, kalapit lang ng mga isla at bahurang hawak ng Pilipinas. Pang-apat, nanilabag ng China ang UNCLOS dahil sa pakikialam nito sa pagpapatupad ng Pilipinas ng karapatan nito sa kanyang teritoryo. At panglima, nilabag ng China ang kasunduan sa ilalim ng UNCLOS na pangalagaan ng likas na yaman ng karagatan sa pamamagitan ng pagsira sa mga coral reefs sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa ilang eksperto, bagamat malakas ang ebidensya at argumento ng Pilipinas, posibleng hindi pumabor ang tribunal sa lahat ng mga ito. Ang pinaka-importante doon ay yung issue doon sa 9-dash line. No? Ano ba yung
nature niyan ng 9-dash line. Yan ba ay isang pruweba o yan ba ay nagpapakita ng extent ng rights and claims ng China sa South China Sea? Ayon naman kay dating DFA Undersecretary Lauro Baha, baka nga magdesisyon ng tribunal na huwag sagutin ang ilang argumentong isinumiti ng Pilipinas. Maybe the judges in their exercise of so-called judicial statesmanship will really do that way. That will open opportunities for talks. Nakatakdang ilabas ng arbitral tribunal ang kanilang desisyon na tatawaging award. This is the most important case that was ever brought up under UNCLOS. Umaasa tayo na magiging paborable sa Pilipinas yung magiging desisyon ng arbitral tribunal dun sa arbitration case na final natin laban sa China. Rafi Tima, GMA News.